Ito na ang latest ng Mix Topics, mainit na showbiz ganap. Ito na mga kamix ang mainit-init na scoop ngayon. Danielle Padilla pinagsilosan nga ba si Alden Richards nung ginagawa ni Catherine at Alden ang Hello Love, Goodbye sa Hong Kong? Dito ba nag-umpisa na magkalabuan ang Katniel? Pinag-isipan nga ba ni Danielle si Alden nang masama nung kapartner niya si Catherine sa pelikula? Kung totoo man ang mga isyong ginawa ni Danielle kay Catherine, hindi lang ba ito ang unang beses niyang ginawa? Kung babalikan natin kung gaano ka-protective si Danielle kay Catherine noon, mapapaisip na lang na anong nangyari sa relasyon ng dalawa, bakit biglang naghiwalay ang mga ito. Balikan natin sa isang interview noon ni Tito Boy Abunda kay Danielle Padilla. Natanong ni Tito Boy kung nagselos ba siya kay Alden habang ginagawa ni Catherine at Alden ang proyekto. Ang sagot ni Danielle ay selos, masyadong mababaw ang selos, sinabi niyang hindi daw selos ang kanyang nararamdaman kundi iba lang ang pakiramdam niya sa sitwasyon. Sinabi niya noon na doon lalong nagkaroon ng security at lalo silang naging tight ni Catherine. Inamin din ni Danielle na nung umalay si Catherine papuntang Hong Kong para gawin ang proyekto doon kasama si Alden, sinabi ni Danielle na nasa mahirap na sitwasyon siya noon. Inisip din daw niya noon kung ano nga ba ang nangyayari doon habang ginagawa nila Alden at Catherine ang movie. Hindi naman daw pinag-iisipan ng masama ni Danielle si Alden, kundi iba lang daw ang pakiramdam niya sa sitwasyon. Pero hindi ka naman binigyan ng pagkakataong magselos. Nagselos ka ba kay Alden? Selos, masyadong mababaw ang salitang selos. Oo nga. Hindi ako hindi siya selos eh. It's more of it's just different. You know, and yung feeling... It's a different feeling. No? Yeah, it's a different feeling kasi yung selos, makukuha mo lang yan kung saan-saan eh. Ito ibang usapan siya eh. Doon nagkaroon ng security. Doon kami lalong naging tight ni Catherine. Ganda. Dahil doon. Ganda. And nung umalis siya, nandun ako sa punto, I was in dark times nung nangyari yun ha. Ah, talaga? Yeah, hindi yun basta okay lang ako. Hindi, it was different. I mean, minsan nasa... Dito naramdaman ni DJ ang absence ni Catherine. Dito makikita na malaking kawalan ang presensya ni Catherine sa buhay ni Danielle na isang buwan lamang na wala si Catherine noon sa tabi niya habang gumagawa si Catherine ng project kasama si Alden. Sinabi niyang hindi ganun kadali ang pinagdaanan nila at isa itong mahabang proseso para sa kanilang dalawa bilang love team at bilang magkasintahan na laging magkasama. Maraming mga fans noon ang nagpakilig sa mga sagot ni Danielle at ito ang reactions ng mga fans noon. One day makikita natin na ikasal ang dalawang ito. All of us will cry out of joy. Mapapatunayan nila na hindi lang sa books nagkakaroon ng happy ending. Dagdag pa ng isang fan, di siya natakot aminin sa buong mundo na nag-struggle siya at sobrang nalungkot siya na wala si Kath, na habang wala si Kath, sobrang laki ng kulang sa araw niya. Etyo pa ang sabi ng isang fan, the good thing with DJ rejecting the offer is that Catherine finally proved herself that she's not just the Catherine of Kathniel. She is Catherine, the Catherine that can act and stand alone by herself, proving that she is an excellent actress. Also, it was a breakthrough for Alden. I became a fan right after we left the cinema. And I guess first choice is not always the best choice. Sa interview ni Tito Boy, natanong din kung bakit hindi na lang niya pakasalan si Catherine at ang sagot ni Danielle ay wala pa siyang masyadong datong. Bakit hindi mo napakasalan si Catherine? Huwag muna to boy, wala. Wala pa tayo masyadong datong. Bigla lang ako Kulang pa ang datong. Nabigla lang ako. Pero kung sakali naman daw dumating yung araw na yon, pinaghahandaan na daw nila at gusto nilang kasal ay isang beach wedding at gusto rin niya makasal before 30 years old siya at magkaroon ng 2 o 3 anak. Ngunit itong mga nakaraang araw ay nawalan nina ng pag-asa ang mga fans dahil sa nangyaring hiwalayan ng Katniel, halo-halong pakiramdam at emosyon ang naramdaman ng mga sumusubaybay sa Katniel. Tila wala ng kasalang magaganap at nagkanya-kanya na sila ng buhay. Dahil sa kanilang desisyon, ay kailangan irespeto ang kagustuhan ng isa't isa kahit pa ito ay masakit at mahirap baguhin ang nakasanayan. Dahil sa mga isyong nakasangkutan ni Danielle na pambababae daw umano nito, kung ito man ay may katotohanan. Sinasabing napagod na si Catherine dahil sa paulit-ulit na daw niya itong ginawa. Kung maalala nga ang audio scandal noon ni Danielle,
It was year 2014 ay isa rin itong makaling issue sa relasyon ng Katniel. Sa ito na nag-text. Sabi ko, text na lang ito mamaya. Pag-uwi ko, may nahanap ko phone. Asan phone ko? Sagot sumi, wala pa. Dito na ako sa bahay. Yun lang. Sabi ko, alala na ako. Sabi ko na talaga. But before niya pala ibaba, sabi ko, may tatanong ko pala ako sa'yo mamaya. Usap tayo mamaya. Sige. Text ka na lang. Ito na siya iba. Text ko dito na bahay. Hindi nag-reply. Nung paalis na kami nag-reply. Bahay ka na. Oh my God. Kinikilig na naman tumbong ko, men. Wala kayo. Wala na si Patrick. Wala na magugulo sa akin. Wala din tropa ni Sam. Umabot pa na kinausap ng ina ni Catherine na si Mommy Min Bernardo si Daniel para kumprontahin ito at paaminin. Kaya ayoko din magsalita. The other queen mother. Oh, tapos anyway, kinausap mo? Oo, kinausap ko siya. Kasi kailangan sabihin niya sa akin yung totoo, kung ano ba talaga. So, nakita ko yung side niya. Kung nakita ko naman sincere siya, so, syempre, konting pangaral. Nagsalita naman noon si Carla Estrada para ipagtanggol ang anak. Ito ang post noon ni Carla. Isa na namang kampon ng kadiliman ang nagtangkang sirain ang anak ko. Hindi ka magtatagumpay dahil marami kaming magtatanggol. Ngayon naman bago matapos ang taon ay sumabog ang balitang naghiwalay na ang Katniel at sinasabing dahil sa pagtataksil ni Daniel sa ibang babae. Wala pa man statement si Daniel at Catherine patungkol sa totoong dahilan. Maraming mga haka-haka na babae ang mga dahilan ng hiwalayan. Marami ang nakakita na si Daniel ay nagpupunta daw sa isang condo unit ng isang babae. Ngayon naman ay kumakalat din ang post ni Andrea at ito ang sabi sa post. Bago mo ikwento ang bad side ko sa ibang tao, kinukwento mo muna sana sa kanila kung paano ako naging mabait sa'yo. Nag-comment naman daw dito si Catherine, ang sabi ni Catherine ay title. Sinasabi naman ng mga fans ni Catherine na hindi ganun kababa si Catherine para pumatol sa post ni Andrea kung totoo man ito dahil hindi naman daw ganung kababang babae si Catherine at pipiliin nitong manahimik na lang kaysa pumatol sa katulad daw ni Andrea. Mayroon naman post ang isang netizen patungkol sa pagiging mature at selfless ni Catherine Bernardo despite sa mga nangyari sa kanila ni Daniel. Ito ang sabi sa post, I just realized how selfless Kath was. Out of all the people, she's the only person who knows everything, why they need to end everything between her and Deej. But she stayed quiet. She could just tell people what really happened. She could be a walking time bomb and ruin Deej's career in just a snap. But she didn't. It truly proves how she really loves DJ. No matter how much I want them to get back together, if all the rumors were true, that DJ cheated, I'd rather wish for Kath to move on and continue to live her life. She's a great person. She's genuine and pure. She doesn't deserve to feel this kind of heartbreak. She deserves all the love and happiness in this world. Sobrang hirap kapag ang nakasanayan mo biglang naglaho. Para kang sinama lumipad at biglang iniwan. Hindi mo alam paano magpatuloy. Hindi mo alam saan ka patungo. At ang masaklap, hindi mo alam kung paano bumalik. My heart breaks for them. For 11 years, I was with them. I witnessed how they grow, but for now, I pray for everyone's healing. Lahat tayo nasasaktan sa nangyari pero mas nasasaktan sila ngayon. Mahigpit na yakap para sa lahat, dagdag pa ng sumulat. Marami namang mga fans ni Catherine ang sumangayon sa author ng post. Dito natin makikita kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng dalawa, lalo na si Catherine at mas makikita dito kung gaano ka-mature at ka-fine woman itong si Catherine dahil binigyan pa rin niya ng respeto at halaga ang 11 years nilang relasyon. Sabi naman ng mga nagmamahal kay Catherine ay may mas makikilala pa siyang higit pa sa isang Daniel Padilla at marami ang nagsasabing sakto ang chemistry ni Catherine at Alden Richards. At sabi naman ng iba ay take time to heal, find your peace and be happy dahil better days are coming at may nakalaang mabuting tao para sa'yo at maraming nagmamahal kay Catherine. Ano ang masasabi ninyo sa talakayang ito? Kung mayroon kayong kuro-kuro, please leave a comment in my comment section. At kung nagustuhan nyo naman ang video na ito, give me a thumbs up, pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong mixed topics at don't forget to subscribe. Thank you.